magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Magandang araw mga kababayan, talagang nakakamiss po yung disiplina Duterte. Nakakamiss po ang pamumuno ni Tatay Digong na yun nga mga kababayan po natin na inakala po natin ay maipagpapatuloy ni Bongbong Marcos, ibangag administrasyon pala ang pumalit sa kanya. Kaya nakakamiss po tuwing Pasko naalala po natin itong matapang na pagbati po ni Tatay Digong kahit sa mga durugista, sa mga korap, sa mga kriminal. Di po ba? No? Na talagang binabalaan sila na kailangan nila magbagong buhay bago pa maiba yung kanilang birthday o kaya hindi na sila magsiselebrate ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Sa langit na sila. Yun nga. Kaya alam nyo, kaya nami-miss natin mga kababayan dahil kung gaano kadisiplina ang Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte, ito naman ngayon, napakadugyot sa gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. At alam nyo mga kababayan po natin, kung ang Pilipino ay stress na stress sa gobyerno ni Marcos Jr., abay ang yabang at ang kapal ng pagmumuka na sabihin ng mag-asawa na sila daw po ay hindi stress. Wala nasa kanila yung bilyong-bilyong pera ng Pilipinong mga kababayan. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Ka malaki yung tiyan ko. Dapat naman wala akong stress. So mga kababayan, ito yung mukha ng walang stress, butod at mudlat. Okay, puntahan natin mga kababayan itong of course, no, yung desperada at desperadong mga dilawan ngayon na kailangan na daw po nila ngayon magsanib puwersa laban po sa mga Duterte. So, aminado naman sila na itong ginagawa nila, itong impeachment, itong plunder, aminado naman sila na may hirapan po silang tanggalin po or talagang burahin itong si Vice President Sara sa listahan ng mananalong presidente pagdating ng 2028. Kaya nga naman, sabi po nitong si Liamas, ni Risa Tanas, na nilaglag na nga po itong si Risa Tanas dahil nakikita niya kasi na yung kanyang habibi, mga kababayan, mukhang hindi naman talaga mananalo dahil napakababa nga po yung suporta base doon sa mga survey nitong si Risa Tanas. Kaya nilalaglag na po ni habibi, ni Risa Tanas na si Liamas, itong kanyang habibi. At ngayon mas gusto ni Liamas na si Leni Robredo ang pipiliin ng lahat ng mga anti-Duterte. Alam niyo mga kababayan po natin, dahil wala talaga silang panlaban, wala silang panapat, kaya gusto nila ngayon na magsanib puwersa ang lahat daw po, kasama yung mga dilawan, mga komunista, mga pinklawan, at itong mga gobyerno ni Marcos Jr., kailangan na daw po sila magsanib puwersa as Uniteam 2.0 kung gusto nilang manalo laban po kay Vice President Sara. Kaso, napakarami po yung ambisyoso. Siyempre, nag-aambisyon itong si John Vic Remulla, nag-aambisyon si Gibo Chodoro, Rapi Tulfo, and sa mga pinklawan, gusto pala nila ngayon si Leni Robredo at ang kanyang magiging partner ay itong si Bam Aquino. Kaso si Risa parang nag-aambisyon pa. Kaya ngayon ang gulo-gulo nila at kailangan pa daw nila mag-usap lahat. Kailangan pa daw nila magkaisa para labanan po itong si Vice President Sara. Ito mga kababayan po natin, panoorin natin ang sinasabi ni Liamas kung gaano na sila kadesperado para talunin po itong ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Sigurado ko, si Rapi Tulfo hindi tatakbo. Erwin pwede. Dahil kahit anong mangyari kay Erwin, ay senador pa rin siya. No? Kahit anong takbuhan niya. Rafi Tulfo is not running? Oh, no. Yun, 99% sure hindi. Kahit may So 99% daw po sabi ni Liamas hindi daw tatakbo si Rapi Tulfo. Ano ba siya manghuhula? Nakita natin ngayon sa ginagawa nitong si Rapi Tulfo na tila ba nagpapapil ngayon, no, nag-play safe, hindi natin alam, no, kung tatakbo ito. Dahil alam mo yung mga Tulfo na to, mga ambisyoso naman ito
Diba? Nagmamalinis. Ipucha, sila pala yung mga sindikato, mga kababayan po natin. Sila pala itong nagmamalinis na mga manyakes, no? At mga naglulustay sa pera ng taong bayan. Pero, ito nakakatawa dito sa mga sinasabi ni Llamas. Mas pipiliin niya na tatakbo itong si Leni Robredo kumpara sa kanyang habibi na si Riz Satanas. Traitor din itong habibi ni Riz Satanas, no? Pero mataas ang mga, any Tulfo, mataas yung ano, di ba? In fact, sila yung sumusunod kay Sara Duterte kung itong mga early surveys on the presidential candidates eh. Yes, pero medyo bumaba rin kumpara doon sa high nila last year, no? Or a year ago. No? Ikatlo, yung pink. Yes. So, kailangan nila mag-usap-usap. Lenny, Bam, Risa, Kiko. Di ba dapat at this point nag-uusap na sila? Hanggang ngayon hindi sila nag-uusap. Mag-usap sila nito nakaraang mga buwan. Oo. Pero siyempre, hindi pa sila kulang. So, nag-usap sila mga nakaraang buwan. So, ibig sabihin, ito na yung resulta ng kanilang pag-uusap. Itong impeachment na gusto nilang buhayin muli kay Vice President Sara at itong pagpa-file ng kaso sa Ombudsman. So, yan na po yung bunga ng kanilang pag-uusap. Kasi kung titingnan nyo, sino yung mga nagpa-file? Sino yung mga nagpupundo? Of course, ang nagpupundo dito, yung ayaw pumaupo si VP Sara, either kay Tambaloslos or either sa gobyerno mismo ni Bongbong Marcos. At yung gumagalaw ay itong paring adik, itong sila Shilo Magno, na kunwari anti-corruption advocates daw, pero ang binabanatan lang si VP Sara na malinis naman ang kanyang confidential fund. Tapos, ayaw nila magsigaw ng Marcos resign, ayaw nila matanggal or mag-resign si Marcos Jr. dahil hindi nga nila matanggap na Duterte na naman ang uupo sa pwesto kasi hindi na naman makakapapil itong mga supporter ng adik, itong mga oligarko na kinabibilangan nitong mga dilawan, itong mga pinklawan, itong mga tangalista, itong mga tambaloslos dahil sigurado, no, kapag bumalik na naman ang Duterte sa Malacanang, itapos na naman ang kanilang pagnanakaw. At hindi lang matatapos ng ganun-ganon dahil talagang makukulong po sila. Kaya ngayon nakita natin kung paano po sila umalma sa pinalabas na listahan ni Congressman Laviste. Kasama yung mga dilawan. Sinabi mismo ng presidente nitong dilawan ng Liberal Party na sila ay duda doon sa nilalabas ni sinasabi ni Laviste na may listahan siya. Ni Laviste na may listahan siya. So bakit sila nagdududa? Di ba maganda nga dapat na magpapasalamat sila dapat doon kay Laviste dahil may listahan siyang nilalabas. So bakit sila magdududa? Bakit nila kini-question? Dahil lumalabas na halos lahat ng kanilang kaalyado na mga dilawan na bumabanat kay BP Sara ay napakalaki po yung budget sa DPWH. Ang walang budget yan si Congressman Ungab, si Congressman Alvarez, at si Congressman Pulong Duterte. Mga walang allocable. Kumbaga, yung budget na nakuha nila ay yun lang talaga. Yung naka-allocate para sa bawat distrito. So walang dagdag yun. At hindi rin siya pwede mag-request dahil alam niya na hindi po siya pagbibigyan. Pero yung mga dilawan at the rest ng mga partido na ngayon ay tumutulig sa kay BP Sara, kumakampi kay Bangag, lahat po nakuha ng napakalaking budget. And special mention dyan, itong si Akop na namatay na magnanakaw, mga kababayan. And si Bini Abante na posibleng susunod kay Akop, no? Napakalaki din po yung kanyang allocable fund. And marami pa, mga kababayan po natin, base po sa mga nilabas na listahan nitong si Congressman Laviste. Anyway, sa mga nanonood ng video, pwede rin natin bistahan yung Facebook page ni Laviste para makita nyo. Pero anyway, mamaya, lalabas natin dito sa ating video, sa ating live stream, pagkatapos po nitong sinasabi ni Llamas. Ito rin kasi yung strategiya nila, mag-ingay na mag-ingay sa mainstream media para palakasin ang kanilang puwersa. Pero ang tao kasi ngayon masyado ng matalino na hindi nila basta-basta mauto. Dahil wala na eh. Ano bang ginawa ng mga Aquino? Ano bang ginawa ng mga Dilawan? And now Marcos. At yung mga nakaraang pang naging presidente, wala po eh. Si Tatay Digong lang yung gumawa ng paraan para magkaroon po tayo ng peaceful, tahimik, takot ang mga sindikato, takot ang mga adik sa nakaupo sa pwesto. Takot pati.
yung ibang mga dayuhan, takot ang ibang mga foreign countries na tayo po ay maliitin dahil kaya silang murahin ng ating Tatay Digong. Di ba? Dahil sa sobrang galit nila o ginastusan po nila para lang ipakulong si President Duterte sa dahig. Diba? Sa data analytics Sino ba yung toe-to-toe ang pwede kay Sara? Sino ba yung tingnan mo, pwede naghanap pa tanggapin sila. ng lahat? Independents, Marcos, etc. Paano hindi pwedeng dalawang kandidato? Dapat isa lang. So, nag-uusap-usap sila. Tingin ko yung dalawa ay very open na. Bam at saka Risa. Yes. No? Pero, Si Bam at saka si Risa, open na. Kaso, kulilat. Di ba? Kulilat yung habibi nitong si Liamas. Kaya okay, doon tayo kay Lini. Baka pwede pa manalo ang lugaw. Pag manalo si Lini Robredo, no, wala nang singot. Araw-araw lugaw. siyempre, marami pa rin sa Pink ang kinikilala si Lenny. No? At si Lenny pa rin yung pinakamataas sa kanilang lahat. No? Eh, mukhang ayaw na niya talaga eh, di ba? Oh, well, nung tumakbo rin naman siya noong 2022, ayaw din niya eh. Kaya nga last minute siya, last day siya nag-file. Paano ba yan, Risa Tanas? Inilalaglag ka na ng habibi mo? Akala ko ba, no, magkaibigan pa rin kayo hanggang ngayon pagkatapos ng lamasan. Eh bakit ngayon si Leni Robredo na po yung kanyang pinopush? Kawawang Risa Tanas. Last day of filing siya nag-file. Then ayaw din niya nun. Hindi yung strategy ayaw din niya. Pero kung siguro may kakausap, may maglalabi, I'm not sure. Baka open pa siya. Pero sa ngayon, ang sinasabi niya, gusto kong ayusin ang Naga City. Wala ka dyan, Leni Robredo. Nagkukunwari lang po yan. Pero siyempre, tatakbo rin yan. Alam naman natin, ambisyosa rin yung pusang gala na yan. Di ba? And may isa pa, naku po mga babayan natin, hindi pa sinasama sa survey, pero may narinig po tayo na may isa pang ambisyoso na gustong kumalaban kay BP Sara. Baka nililigawan ngayon ng administrasyong Bangag dahil nakita nila malaking potensyal. Isko Moreno, sabihin na po natin, no? Malaki ang potensyal ni Isko Moreno, sa totoo lang, dahil sa kanyang pagpapasikat ngayon. Pero ang kanyang potensyal, hindi niya kayang talunin po ang mga Duterte. So, mukhang nag-aambisyon kasi ngayon yan na tatakbong presidente. Mukhang malakas po yung ogong-ogo ngayon sa kamay nilaan na si Isko Moreno. Kaya puro pamidya, no? Puro maraming sumusunod na mga vloggers na talagang consistent sa kanya dahil may plano din pala yan sa 2028. Kaya, no, magandang laban ito. Basta't maging patas lang. Basta't maging patas lang, magandang laban sa 2028. Alam naman natin, ang gobyerno ni Marcos Jr., wala po sila talagang maasahang kukunin at papatakbuhin para po mag-represent ng administrasyon. Kaya naman si Sandro, wala na. Ayaw na ng taong bayan ng adik. O si Tambaloslos, ayaw ng taong bayan ng talagang hari ng magnanakaw. Risa Tanas, si Rapi Tulfo o Manyakaw, ayaw din ng tao yan. Kaya parang si Isko ang naiisip ko na posible nilang itap para ilaban kay Vice President Sara. Tingnan natin. Ano pa lang naman yan? Mga ano lang pa? Mga issue na lumalabas. Kumbaga chismis pa lang. Wala pa sa survey. Naga City. Pero iba kasi yung 2028 na labanan eh. Yes. That will be very defining moment sa ating history. Diba? Excited sila sa 2028 eh. Kasi alam ni Liamas na magandang laban to. Babalik ka ba sa luma? Pipili ka ba sa mga luma? O you will move forward to something new? Diba? Yan ang labanan eh. Ano something new kay Lini? Wala namang ginagawa. Putya, droga nga sa kanyang lugar, hindi niya makontrol. Diba? Kaya hindi siya basta-basta na election. This will be the most defining election in recent history. Alam niya kasi yan, most defining ang sinasabi niya. Ha? Kasi nga, matinding kalaban si Vice President Sara, kaya tatapatan po nila ng matinding demolition. And considering all the things that happened this year, Ronald, meron din mga spekulasyon na etong opposition, itong traditional, hindi yung new opposition nila Duterte,
will be supported by the Marcos administration. Po siya yung traditional opposition na sinasabi ni ma'am. Yung mga dilawan, mga pinklawan, mga komunista. Kasanay pwersa ng mga magnanakaw ngayon. Magnanakaw na gobyerno ni Bongbong. So wala na pong traditional na opposition. New opposition itong mga Duterte. Yan ang new opposition talaga. Kasi wala silang kandidato eh. Is that a possibility? Sa ngayon? Tingin ko kung sino man yung viable candidate na nag-iisa, all the others will support him or her. No, whether manggaling yan sa Pink or sa Independent. No, magrarally lahat yung mga dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. No? Dahil sinasabi naman ni Sara, gaganti kami. Yes. Hindi kami kakalusin na kayo. No? So, every Alam niyo na po, talagang kakalusin sila lahat. non-Duterte na interesado magpatakbo, alam nila there cannot be more than one. No? So, at a certain So ngayon pa lang aminado po talaga yung mga dilawan. Kasi itong si Llamas, parang nagre-represent ito sa mga dilawan, no? Kunwari political strategist, kunwari political expert, pero ang kanyang purpose talaga diyan para maghasik ng lagim at i-destabilize yung mga Duterte. Yan po yung laman ng kanyang opinion. Kasama po yung mga bakla na abogado. Kasama po si Gidarian. Yan, kasama nila yan. point, for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. Di ba? Kailangan mamili ng Nato isa. sila. Kaya yes, that is a viable possibility. Aha. May nakikita ka ba na malakas na nag-emerge ngayon at this point from Mindanao? Kasi yan ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit paano pampahina lang ng hold nila. May nakikita ka ba doon? Well, the tulpos are from Mindanao. Kaya kung kukunin mo yung tulpo as president or vice, kahit paano, may makukuha yan. No? Tulpo, may makuha sa Mindanao. Bobo. Walang Mindanawan na bubuto sa tulpong mga manyakol. walang bubuto na taga Mindanao sa tulpo. Tayo isang lustay lang, milyon-milyon. Manyakol. Diba? Imagine mo, ang bigay ng tip sa kababaihan, wala pang, hindi ko na mabanggit, no? 200,000. Wow, sana all. Mindanao. Tiga Mindanao ang mga Duterte. Yes, pero kaibigan tulpo. sila ng mga Duterte. Tulpo. Dati. Lahat naman kakaibigan ng mga Duterte dati. Dati, Magka-team na ang Duterte sa Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. So you think Ang hindi talaga na kakaibigan ng Duterte, yung mga pink. Diba? pwedeng mangyari talaga na magkaroon ng common candidate United front. against the Duterte. May nakikita kang ganon. Kasi So, yan lang yung kanila nakikitang gawin. Pero tingnan natin. Layo pa eh. Ito yung kanila niluluto ngayon. Kaya panay sila nag-iingay sa mystery media. noong 2022, wala nangyari. Yes. Yun ang mangyayari. Tingin ko. Dahil lahat naman, kahit yung mga hindi masyadong matatalino, alam naman nila, it is an existential battle. Lahat sila kinoconfront yung possibility ng kanilang political and physical mortality against the Duterte. Meron ka bang Ito nga yung mga kausap ko ng mga ambassadors eh. Hindi ko nababanggitin. Oh. Sabi nila, pag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. Lalo na, pag nakatulan si Tingnan mo ha. Tingnan mo yung kanilang sinasabing propaganda. So, niluluto nilang mga komento. Kunwari, may nakausap na silang ambasador. Bubo. Lahat po ng mga foreign countries ngayon, except sa Amerika, gusto nila na makabalik ang Duterte. Kasi kahit yung France nga, galit na eh. Dahil yung mga investors hindi makapunta sa Pilipinas din. Dahil takot. Tingnan mo, yung purpose ng interviewing ito ay para mag-destabilize, para magpropaganda, para sirain ang mga Duterte. Imagine mo, may nakausap daw po siya ng mga ambasador. Bobo. Diba? Tapos, ang mga OFW daw, nagbitaw na daw sa mga Duterte. Humina na daw po ang mga Duterte sa OFW. Bobo. Lalo pa ngang lumakas ang mga OFW sa mga Duterte. Malakas ang mga Duterte sa ibang bansa. Tignan mo, saan sila nagkukortise?
sa Office of the Vice President, imbis kay Bongbong Marcos. Saan sila nag-i-invest? Imbis sa national, national government, doon sila nag-invest sa Davao. Diba? Pero Ronald, binabanggit mo yung mga ambassadors. Alam ko, meron nang kumakausap kay sinasound out na well, siguro gusto lang siyang interviewin, si Sara Duterte. Meron na one of the key ambassadors. Di ba? Supalpal. Liamas. Na kinakausap na siya, sinasound out. On the other hand, meron ding mga iba naman na nakikipag-usap dun sa mga potential nga. Sinasize up nila kung anong mangyayari. Ikaw, Well, most of the ambassadors gusto makausap lahat Nga, kung talaga may nakausap ka ng ambasador, pangalanan mo. Nung aling to si Liamas ng content. No? Alam, intelligence gathering ng mga embassies eh. 'Di ba? Magre-report sila sa kanilang gobyerno eh. So, yun yung minimum. Pero Di ba? Pahiya siya mga kababayan po natin. Kasi wala naman siya. Taginas, sinong kakausap sa'yo ng ambasador Liamas? Di ba? Mas kakausapin nila si Vice President Sara kaysa sa'yo. Sabi nga ni Guanzon, bobo ka naman dating ang komunista daw. Sinong kakausap sa kanyang ambasador? O, di ba? Mismo yung taga-midstream media na nag-i-interview sa kanya, yung nagsupalpal na mismo kay Liamas. Kasi, kaya na sinasabi ko mga kababayan, kung bakit natin tinatapik ito, dahil gusto nating supalpalin itong potato corner na ito na sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, bumanat din ito kay Guanzon na itong ginagawa po nila na pag-iingay na kunwari, kailangan na talaga mag-consolidate lahat, kailangan na talaga magkaroon ng Unit Team 2.0 para ipantapat kay VP Sara. Ito yung niluluto nilang propaganda ngayon para i-encourage yung mga anti-Duterte, yung bangag administrasyon na pumili lamang ng isa na itatapat kay VP Sara. Pero sa dami po ng ambisyoso na gusto maging presidente, dahil yung mga magnanakaw siyempre ang mga Duterte hindi naman talaga magnanakaw Kaya tingnan mo, hindi nila madiin-diin si Tatay Digong sa kanilang mga allegation. Si VP Sara hindi nila madiin-diin kasi puro fake news ang kanilang sinasabi. So maraming mga magnanakaw dyan, ambisyoso, na may mga pinoprotektahang illegal na negosyo na gustong maging presidente. Kaya kahit anong gawin nitong si Liamas sa kanilang pagiging propagandista, hindi nila kayang makonsolidate o bumuo ng Unit Team 2.0 na ilalaban po kay Vice President Sara. Marami pong tatakbo dyan. Tinan mo, si Yorme nagpaplano din, si Gibo Chodoro, John Vic Rimulya, si Risa Tanas. Baka si Risa kakalabanin niya pa yan, si Lini Robredo. Diba? Dahil yan, ambisyon niya yan So baka maging independent niya kung pipiliin si Lini Robredo ng mga Dilawan at Pinklawan. Dahil ang taas ng ambisyon niyan ng aktivista daw at komunista, sabi ni Rowena Guanzon. Alam niyo mga kabayan po natin, habang nalalapit na po ang 2026 and then 2027, talagang asahan po natin maraming mga ganitong klaseng interviews na lalabas para palabasin na si VP Sara ay may masamang gagawin kung maging presidente, si VP Sara ay ayaw ng mga ambasador, kailangan mag-consolidate sila para maipatapat sa mga Duterte. Marami tayong aasahan dyan. Kaya tayo bilang kasama po sa mga political vlogger, babanatan natin yung mga ito. Hindi natin papayagan na dudurugin nila yung ating vice presidente. And huwag tayo malalayo mga kababayan po natin ito. John Vic Rimulya nag-aambisyon nga na maging presidente. So yung mga Dilawan, papayag ba sila na si John Vic ang kanilang pipiliin? Hindi siguro. Siguro ang gobyerno ni Marcos Jr. ang incumbent, pipiliin siguro si John Vic. Yung mga Dilawan, alangan ng pipiliin nila ito. Diba? So malabo yun mga kababayan po natin.